po may masasakyan kami pa uwi. Alam niyo po, ito po fresh na nangyari ngayon lamang po. Nung pong nananalangin tayo ng Ama namin, taimtim po ako nagdadasal, nangungusap po. Maaring hindi po kayo maniwala sapagkat yung hindi pa ganap na bukas, hindi po nila matatanggap na ang suswerte naman nila, ang Panginoon nangungusap sa kanila. Nangungusap po talaga kasi ganito lang po yung logic nun eh. Basta po mabuti ang sinasabi, 100% banal na espiritu po yon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit kung hindi mabuti, hindi po banal yon. Ang dinadatal po sa akin ay mabuti, kaya inaangkin ko po na iyon po ay isang napakabuting espiritu sa katauhan po ng ating Diyos Ama. Ganito po yung dinadatal po sa kaisipan ko. Ang sabi po niya, napakapalad mo anak ko, sapagkat sa sandaling ito, hindi ang kamay ng Apo Kunching bilang tao ang hawak-hawak mo, kundi ang kamay ng anak ko upang ipadama ko sa iyo ang ganap na pagmamahal ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po talaga, wala pong kamalayan ng sino man. Habang inaawit po yung Kapampangan version ng Ama namin, talaga pong tumutulo po ang luha ko. Hindi ko po alam kung napansin ako ni Tita Mirna, pero po talagang tumutulo ang luha ko at halos ayaw ko na pong matapos yung awitin sapagkat oras na matapos yung awitin, bibitaw na po sa akin para po bang hinahabol ko na huwag akong iwanan sa pagkakahawak ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po kamay ng Ama Sa mensahe po niya, damhin mo ang kamay ng anak ko sa katauhan ng Apo Kunching nyo. Sino naman po ang hindi maiiyak at madadala sa ganong sitwasyon? At alam niyo po, pagdating po sa last two lines nung awitin na yon, bigla pong may umalimbukay na napakabango, na halos po isalpak na ganyan dun sa mukha ko, yung napakabangong amoy. Sino po iyon? Walang iba, kundi ang buhay na Diyos sa katauhan ng taong kinalugdan niya, ang ating minamahal na Apo Kunching. Amen? Sino nga po ba ang hindi makapagsasabi na hindi ako mapalad? Napakapalad ko po talaga sa pangungusap po na inihayag sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, talaga pong sa banal na lugar na ito, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng isang tunay na Katoliko. Sapagkat sa dating buhay, Katoliko ako sa pangalan, Kristiyano ako sa pangalan, sapagkat nagdarasal ako, nagsisimba ako, kung magkamisa, napapasama ako sa mga prosesyon bilang isang paghahandog sa ating Panginoon. Pero pagkatapos nun, wala na. Para lang pong uso lang, nakisama ako sa uso, nang mawala na yung uso, wala na po iyon. Kaya nga po na ibabahagi ko rin po sa inyo na bilang patotoo sa sinasabi ko sa inyo, bilang nga po isang nanunungkulan sa isang Katolikong eskwelahan, meron nga po kami taon-taon na tinatawag na annual retreat, na lumalayo pa po kami kung saan-saan lugar kami nagpupunta, sa Ilocos, sa Mindanao, sa Bisaya, para lamang maka-attend itong retreat na ito. 3 days po iyon. Totoo po, habang ako'y nasa retreat house, may dating sa akin. May dating sa akin yung kaganapan. Subalit pagkatapos nun, habang ako'y nasa sasakyan, dama ko pa yung espiritu. Pero pagdating ko po sa bahay, wala na. Ganon po kadali. Ganon po kadaling maglaho ang espiritu sa akin. Bakit? Sapagkat pagdating ko sa tahanan na iniwan ko ng 3 araw, daratnan ko yung mga kalderong puro tutong na nasunog dahil yung mga anak kong nagsaing, hindi naman masyadong marunong magsaing, kaya nasusunog. Wala po kasi kaming rice cooker nung panahon na yun dahil talagang napakahirap lang po namin noon. Kaya po yung aming saingan, nanunutong po talaga. Tapos yung mga pinggan na mantika, nakatambak doon sa lababo. Kaya pagdating ko po sa bahay at nakita ko yung ganung sitwasyon, nawala na po yung kabanalang aking pinag-aralan. Sapagkat ang panawagan ng kaaway, ang panawagan ng demonyo, sinalubong na ako, kaya ako ay bumalik na sa ugaling demonyo. Subalit, nang ako po ay nakarating dito,
wala pong magagaling na pare akong natagpuan dito na hindi po katulad doon sa retreat namin na talagang pinipili ng mga RVM sisters yung the best na pare sa buong Pilipinas. Yun po yung pinipili nila na magbigay ng retreat sa amin. Subalit dito po sa banal na lugar na ito, wala akong nakitang patawad po. Patawad. Wala po akong nakitang pare na mayroong napakataas na pinag-aralan na inaabot ng 10 taon sa pag-aaral. Subalit, hindi po na-touch ang puso ko ng ganong katindi. Kaya pinagmamalaki ko po at lagi ko pong sinasabi na iba po talaga ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit nga po hindi maiiba? Pare, tao din po yun, di po ba? Subalit dito, 100%. Sure na sure ako na yung taong ginagamit ng ating Panginoon ay dinadaluyan ng banal na Espiritu at ang mga salita ay mga salitang hindi hango sa ano pamang bagay, kundi ang mga salita ay diretsyong nanggagaling sa Ama na ibinababa sa kanyang anak at sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya nga po palagi ko pong sinasabi na the best retreat master that I met in my life ay nandirito sa dambana ng Divine Mercy na matatagpuan sa Paligi, Candaba, Pampanga. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Bakit ko po nasabi? Kasi po, may naganap po sa puso ko. May nabago po sa kaisipan ko. May nabago sa pandama ko. Yung puso kong dati napakatigas, lumambot na parang mamon, na natuto po akong umunawa sa aking kapwa, na natuto po akong magmahal na dating hindi ko na ibibigay, at higit sa lahat, natuto po akong nagpakababa. Sapagkat sa dating buhay, ang salitang pagpapakababa ay wala sa bokabularyo ko. Kaya nga po ako yung laging ginagamit nilang panlaban Pag may problema sila sa presidente ng eskwelahan, alam niyo po kung sino pinambabala nila? Ako po. Kasi alam po nila kung gaano ako katapang. Alam po nila kung gaano ako katigas. Subalit na-realize ko po, nang ako'y mapunta dito, na yung palang mga katangian ko na yun, hindi ko pala asset yun. Hindi pala asset. Alam niyo po kung ano yung asset? Yaman. Yung po pala ay mga liabilities ko, mga utang ko sa Panginoon. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat. Sa bawat araw na ako'y nagpupunta dito, merong nababago. Sapagkat pinagsusumikapan ko po na yung kanyang mga banal na aral ay pumasok sa tenga ko, pumunta sa isip ko, tumugon sa puso ko, at masikapan kong maisabuhay ang lahat ng ito. Kaya nga po kagabi po sa vigil po namin, hindi ko po kailangang magpaliwanag sa kanila. Subalit ayaw ko pong ako'y pagkasalanan. Kasi po ako, binanggit ko po sa kanila na ako po talaga napaka-keen listener ko po. Yun po ay isang biyayang binigay sa akin ng Panginoon. Napaka-keen listener ko po. Basta po may nagsalita, kahit ano na po yung sinasabi nila, lalo na po't kabutihan at nagmumula sa Ama, matimyas po akong nakikinig. Wala pong salitang nakakalipas sa akin na hindi ko talaga papakinggan. Yan po talaga yung isa sa mga magandang katangian na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya po, nadidistract po ako kapag ako'y nagsasalita at nakikita ko na merong hindi nakikinig. Kasi po, ugali ko po yung makinig. Kaya gusto ko po, kapag ako'y nagsasalita, pinapakinggan din ako. Para po ito'y mapasa inyo, hindi po ba?
kapag kayo nagsasalita, hindi po ba galak na galak ang kalooban ninyo na pagka yung mga tao ay nakikinig sa inyo. Kaya kung gusto nyo pong pakinggan kayo ng mga tagapakinig ninyo, matuto rin kayong makinig. Sapagkat meron po tayong kasabihan na hindi mo pwedeng ibigay yung isang bagay na wala ka. Sabi nga po sa wikang Ingles, you cannot give what you do not have. Kaya kung gusto nyo po kayong pakinggan, matuto rin kayong makinig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, yan po yung prosesong pinagdadaanan ko at ipinaliwanag ko nga po sa kanila na dahil nga po sa biyaya ng mabuting pakikinig, meron po kasing advantages at disadvantages. Ano po ang advantages? Dahil po ako mahusay akong makinig, ang nangyayari po sa buhay ko ngayon, lahat po ng problema sa environment na iniikutan ko, basta sila'y may problema, nagpupunta sa akin at nagpapahayag sila ng problema sapagkat alam nila na ako ay makikinig sa kanila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit ano po ang disadvantage? Ang disadvantage po naman, yung bawat salita'y naririnig mo na kung magkamisan, hindi ganong kalakas ang espiritu sa'yo, yung maling napakinggan mo, ipinagkakasala mo. So, yun po yung two sides ng pagiging mabuting tagapakinig. Subalit, salamat sa Ama. Alam po ni Mother yan. Pag po may nakakarinig kami ng mga pahayag na medyo taliwas, ala na po kaming usapan. Nag-uusap na lang po kami ng mata sa mata at wala na pong salitang lumalabas sa aming bibig, kaya po naiiwasan po namin na magkasala ang aming labi. Ganon po kabait ang ating Panginoon. Lahat ng kaparaanan ay gagawin niya. Sabi ko po kagabi sa kakawan ko, sa oras ng aming vigil, pag nakikita ninyo ko na ako'y nakapikit, huwag niyong isiping pagod ako, inaantok ako, nagkasala po kayo kasi ginudge nyo ko, hindi naman inan totoo. Pag po ako'y pumikit, yun po yung sign na ako po ay talagang taus-puso ng nakikinig. Isang magandang gawi, sapagkat yung pong mga katabi ko, dama na rin nila ako. Sila Tita Mirna, kabisado na ako. Pag medyo po pinorward ko na yung puwit ko, at ako'y gumano na, meron man silang gustong sabihin sa akin, hindi nila ako kinakausap. Sapagkat iyon po ay isang sign na ako ay nakikinig na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nung dati, nawala pa sa akin yung espiritong ganun. Pagka halimbawa merong rinig na maganda sa nagpapahayag, hindi po maiwasan na magkaroon ng side comment yung nasa paligid ko. Dahil nakikita nga po nilang ako'y nakapikit at nakaganon ako, alam po nila na ako ay matamanang nakikinig. Yan po ay hindi po iyan ginusto ko, kundi yan po ay maituturing ko na isang biyaya mula sa Panginoon. Amen po ba yun? Hindi po ba ang isang mabuting tagapakinig ka, hindi naman po ganun kadali na mapapunta sa iyo yun Yun po ay biyaya ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Biniyayaan niya ako para isang mabuting tagapakinig. Kaya po ang aral ng banal na espiritu na iniluluwal ng mahal na Apo Kunching sa loob ng dambanang ito, matimyas ko po talagang pinakikinggan. Subalit, hindi po dapat matapos doon. Ano po? Sa pakikinig. Marami tayong naririnig. Magkapatong-patong man ito, kung wala tayong pagsasabuhay, baliwala. Sapagkat sa pagsasabuhay ng mga aral ng ating napakikinggan, doon po nagaganap yung tinatawag na transformation o pagbabago. Kaya kung gusto nyo pong may mabago sa inyo, mga ugali na gusto nyong mabago, sa kalooban ng Ama, ipagkakaloob din sa inyo. Subalit, ang first requirement, dapat matuto kayong makinig para yung mga banal na aral na ibinibigay niya, mapakinggan natin, pumasok sa isip natin, pumasok sa puso natin, at ito ay ating maisabuhay. Marami pong benepisyo, hindi po ba? Bakit po kayo nandito? Hindi po ba kaya kayo nandito may napapala kayo? Amen? Lalo na po sila kapatid, taga saan lugar pa sila, pero nagbabata, sapagkat meron silang natatanggap, meron silang napapala. Kung wala kang napapala, sa bahay ka na lang, hindi po ba? Kasarap makipagchismisan, kasarap matulog, kasarap mangapit bahay. Subalit dahil meron tayong napapala,
kaya tayo ay nagpupursige na makarating sa banal na lugar na ito. Alam niyo po, isa pa po sa maganda kong natanggap, yung pong pagharap sa mga problema sa buhay. Dati po kasi mahina ang loob ko. Kaya po ako nagkasakit ng migraine eh. Kasi po pag ako'y nagka-problema, masyado kong dinidibdib. Subalit nang makarating ako dito, tinuro sa akin ng Ama, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na, bakit kailangan mong dibdibin ang problema mo? Kaya mo bang isolve ito? Pasubali ay hindi. Walang makasosolve na mga problema natin kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Maloloka ka. Lulutang ang utak mo sa mga problemang pinagdadaanan mo. Wala kang kakayahan, wala kang power para ma-solve ito. Ang tanging may kapangyarihan at power para magkaroon ng solusyon ang mga problema natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gagamit ng tao upang ang mga problema mo ay magkaroon ng solusyon. Kaya mga kapatid, sa maigsing pananalita, relax lang tayo sa buhay natin. Huwag nating hanapin at pilit na maangkin yung mga bagay na wala pa sa atin. Bakit? Sapagkat ang Diyos lahat ang magplaplano ng lahat ng ito. Amen po ba? Kahit na ano ang gawin mo, kung hindi patakda ng Panginoon na gumaling ka, hindi mo pa matatamo ang kagalingan mo sapagkat may hahanapin pa sa iyo ang Diyos. Subalit pag nakita na ng Diyos ang hinahanap niya, ibibigay niya sa iyo ang kagalingang hinahanap mo. Ganyan po ang Panginoon. Tumutugon siya sa ating panalangin sa tamang panahon. Ang plano po niya ay perpekto. Kahapon nga po o nung isang araw, nabanggit po ng banal na Espiritu, huwag nating saklawan ang kalooban ng Ama. Sapagkat ang plano niya ay hindi mo plano. Ang salita mo ay hindi niya salita. At ang nasa isip mo, hindi iyon ang nasa isip niya. Kaya bakit natin papagalin? Hintayin natin yung takdang panahon sa perfect time na ibibigay ng Panginoon. Ang mga inaambisyon nating makamit sa buhay natin, magpakatotoo lang tayo sa Kanya. 100% ayon sa mga binasa kanina. Maghintay ka lang, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. At upang patibayin po ang ating pananalig at matuto tayong maghintay sa ating Panginoon, sa pamamagitan po ng awiting ito, magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa inyo na hindi tayo mainip, huwag tayong mainip, maghintay tayo ng tamang panahon. Ang sabi nga po ng awitin na ang lyrics ay binago na pinagkaloob ng banal na Espiritu para sa ating lahat. Mga kapatid, relax, be still, maghintay ka. Ibibigay ko sa iyo ang minimithi mo basta makabubuti sa iyo sa timing na ibibigay ko, hindi sa timing mo. Kapatid na Mirna, upang mabigyan ng inspirasyon ng ating mga kapatid, ako lang po yata ang sharer sa gabing ito. Puspusin po natin, bahagi mo ang awitin sa kanila. Maghintay ka lamang. Purihin at dakilain ka, dakilang Ama. Binabalik ko po ang papurit parangal sa iyo sa pagkakataong ito. At nawa po ang awiting ito ay makapagdulot ng higit pang ikting ng pagkilala sa iyo at pananampalataya. Amen. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nilaan ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang
upang lumaban ka. Akang luluha kung mabibigo, dapat ay lumaban ka. Kung kailangan mo itibay ng loob, kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at muling mahagkan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka nang may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay. Hindi ngayon nabigo ka, ay di ka narinig. Siya'y nakikinig at nakikinig sa anak niyang hiling. Ang kailangan mo itibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay magkakamtan at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lamang bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kailangan mo itibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lamang bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po, Tita Mirna, sa napakagandang awitin. Sa may mga karamdaman, maghintay. Sa may mga kaguluhan ng kaisipan, maghintay. At inyong makamtan ang kapayapaan at kagalingan. Narinig niyo po ang napakagandang pagbabahagi ni Tita Beth. Marahil sa haba ng kanyang pagbabahagi, kahit papano, kayo ay nakahalaw upang maipamuhay at maging karagdagan sa buhay pananampalataya ang bawat mensahe na ibinigay ng ating kapatid na Tita Beth. Tita Beth, muli maraming salamat po. Kaya natasabi ko sa tuwina, ang ating kapatid na Tita Beth ay isa sa pinaguhugutan ko ng lakas sa aking pananalig at pananampalataya. Kung kaya anuman ang dumatal sa aking buhay na karamdaman, ako po'y nagiging matatag. Buhay! Ang lahat po ay inaanyayahan na tumayo upang awitin
ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.